Bulaga! Good morning! Ito po yung last part ng video namin. Sobrang late upload na nga lang po, kaya lang sayang ang mga memories kung hindi ko po i-upload. Kaya hindi ko po agad mai-upload kasi sa dami pong trabaho sa araw-araw. Tapos ang gusto pa ni Lola, ang pag-upload niya ay kung buhay probinsya, buhay probinsya. At ito nga po pala yung ganap ng November 1. At bago nga po sana kami umuwi, ay may plano pa sana si Sir na kami po ay pupunta sa White Sand. At doon po sana gaganapin yung aming mga kaarawan. At hindi na nga po nangyari yon kasi nga po nagbago ang takbo ng panahon. At ayon sa balita ay may paparating na LPA. Kaya yung mga ganap ng mga birthday ay ginawa na lang po nung November 1. At pagkagaling nga po namin ng sementeryo ay namili na po kami ng mga kailangan namin para sa konting handa. At nag-order na rin po ng ice cream si Sir para maging handa nga para kay Bunay. Ay hindi po, hindi yung para kay Bunay, para po pala sa aming tatlo yon. At dahil November 3 ang birthday ni Manoy ay ginanap na nga lang po ng November 1. Ayun po, nag-ice cream party na lang nga po kami at nagluto ng kaunting pansit. Tinubungan din po namin nun si Manoy at si Ate Dara, kaya lang po nung hinahanap ko po yung video para isama ko po dito sa voice over ko ay hindi ko na po makita. Ayun po pala ay nakalive po siya ng November 1, kaya ayun po na-delete na siya. Sana hindi siya na-delete at nakuha ko pa rin yung video kasi tuwang-tuwa po ako nung nagpuputong gawa na yung itsura ni Bunay ay nagaantay po siya ng sabog na pera or candy para dun sa tinubungan. At kahit ganun pa man ay naging masaya naman po yung birthday ni Manoy. Dapat nga po sina Sir ang uwi ay November 5 at kami naman po ay November 8 kasi aantayin ko pa po sana yung birthday ni Unyang ay hindi na po yun nangyari. Kaya naganap po lahat ang kasiyahan ng November 1 at November 2 nga po ay kami babalik na ng Quezon City. Gawa po sa parating na LPA kaya po kami ay napauwi agad. Habang sila po ay nagkakasayahan at nagbabanding, ako naman po nagligpit na ng mga gamit na dadalhin pag uwi. At nang kami po ay paalis na ng November 2 ng madaling araw ay meron naman po kaming nabalitaan ng hindi maganda. At ang una pong nakabasa sa GC ay si Sidok at ang sabi po ay wala na si Nanay Linda. Kaya lahat po kami ay nagulat at nalungkot sa pangyayaring yon. At kung iisipin mo ay yung bago kami umuwi ay sobrang saya nung mga nagaganap sa amin. Ang saya, 'di ba? Nag-attend kami ng party, lahat basta makikita sa post ko na talaga lahat masaya. Yung po pala kapalit naman ay kalungkutan. Pasensya na po kayo kung hindi tumatiming dun sa mga video ko yung kwento ko. Gusto ko lang po kasing ikwento yung kaganapan ng November 1. Ito po kasi yung last part ng buhay probinsya namin. At balik po tayo dun sa kwento ng aking kapatid. Nung October 21 po kami umuwi ng probinsya at ang aking pong kapatid ay sinugod na nila sa ospital noong October 17 at ang kabilin-bilinan po ay wag daw pong sasabihin sa amin na siya ay nasa ospital. At ang sabi po ng aking kapatid ay ayaw daw po niya makasagabal o maistorbo kami sa aming bakasyon. Alam nyo guys, siyang pong kapatid kong yan talagang hindi siyang madamot. Tingnan nyo po sa kanyang kalagayan at kailangan niya ng tulong ng kapatid, pero ginawa niya po ay minabuti niya po kaming hayaang magbakasyon kaysa alalahanin siya. Sobrang sakit po, 'di ba? Lalo na sa huling sandali ng buhay niya, hindi pa rin siya naging madamot. Imbis na tulungan namin siya at alalahanin at aalalayan, ay minabuti niyang pabayaan niya kaming magbakasyon. Ang sakit po ng aking kapatid ay breast cancer stage 4. Ang akala ko naman po ay porket naka 12 years na po siya o naka isang dekada na po siya ay tuluyan na siyang gagaling. Kaya nga lang po nung nakaraang taon o ngayong taon, kung di po ako nagkakamali, ay may tumubo po ulit dun sa kabilang breast niya. At nang pinaopera niya nga po ulit yung tumubo dun sa left breast niya, ayun po, dun na po nag-trigger ang lahat. Doon na po lumabas yung mga komplikasyon niya. Sa mga vlog ko po, siya po yung lagi kong pinapadala ng mga prutas at pag nagsisimba po ako ay palagi ko po siyang pinagdarasal. Masakit kasi siya po yung kapatid na kasundo ko ba at siya po yung malapit sa akin, tapos mawawala siya kahit pag tuwing Pasko. Maalaala mo yung kanyang ginagawa na lahat kami ay reregaluhan niya, ganun sa ganun simpleng buhay, pero nakakabigay pa rin po siya sa amin, nakakapagregalo.
sa aming magkakapatid. Noong last September po na dinalaw namin siya bago po kami umuwi ng probinsya. So nakita ko po talaga na bagsak yung katawan niya. At ang sabi po niya sa akin ay hirap na rin daw po siya pag siya po ikinikemo. Sabi pa po nga niya sa akin ay ayaw na niya magpakemo. Sabi ko lang sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Pero wala po akong magagawa. Pagkalooban na ng Diyos na kunin siya. Kaya sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Naway ang kanyang kaluluwa ay dali ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kapatid, nawala ka man dito sa mundong ibabaw, pero napakaganda ng iiwan mo. Marami kang napasaya dahil sa hindi ka talaga madamot. Kahit simple lang ang buhay ninyo, yung mga kaibigan mo, nakita mo na talaga namang pinuntahan ka. Kahit sobrang layo mo, pinakita nila sa inyo ang suporta. Kaya kahit bumabagyo ay sinuportahan ka talaga. Kaya ayang kapatid, magpapasko na. Maligayang Pasko.